Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong article sa GMA News. Pahayag ito ni Senator Erwin Tulfo. Ceasefire! Sabi niya. Pagkatapos niyang napakatapang na manawagan, layas! Sabi niya sa mga Chinese embassy officials. Ngayon, siya na ang nananawagan ng ceasefire. Okay, so pakinggan natin. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado, paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang panawagan ni Tulfo. We can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinagagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niya makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil na tenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Kuan na makipag-usap. Schedule pa po ng Kuan. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, are you open? I said, I'm open. Inihinga namin ng pahayag si Lazaro. Kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukundena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Anong masasabi niya mga kaibigan? Dali ang tapang-tapang niya, oh. Yung pala, babawiin din niya si ceasefire. To me, lalo akong nawalan ng how do I say, dismayado sa kanya. Yan naman ang style nila, tapang-tapang. Yung pala, wala rin. Tapang, tigas. Ang tawag doon? Tigas patula o tigas. Yung mga, at least, naintindihan ko ngayon, yung mga ganyang dapat, ang mag-resolve is through diplomatic channels. Yung freedom of speech, okay yan sa atin. Demokrasya tayo. Kailan kung dealing with foreign countries, especially China, superpower, China as our neighbor, China as our number one trading partner, China with more than 500,000 OFWs nagtratrabaho doon. Dapat huwag daanin ng ganyan. It's good na mahalin natin ang ating bansa, paglaban ng ating soberenya. Kailangan mo naman ng konting wisdom. Layas! Kung tinutuhanan na lumayas. Anong maitutulong ni Tulfo? Makakatulong ba siya sa 500,000 OFWs and their families? Yung kanyang tapang-tapang layas!
Mabuti nga, pasyensyoso ang China eh. Kung i-totally cut off ng China ang lahat ng relationship sa atin, diplomatic, economic, whatsoever, wala na. Kalimutan nila na may Pilipinas na neighbor nila. Will they be affected? Maybe a little. Kailang yung mawala sa kanila for cutting ties with us, kayang punan ng ibang bansa na nakikipagtulungan sa kanya. Sa ASEAN nations, tayo lang ang ganyan sa China. Tayo lang ang palaban ba na lahat. Itong 11 ASEAN nations, yung 10. Ang ganda ng relasyon nila sa China. Tayo naman ang ganyan na nagpapalayas. Ano ba? Kaya, but anyway, bugso ng damdamin siguro. Dahil sa isang Commodore Tariela na I don't know how I describe this Commodore. Masyadong mapagmahal sa bayan. Masyadong palaban laban sa China. Ito, balikan natin si Tolpo. May nabasa akong post. Ang kanyang isusulong daw ngayon is friends to all, enemy to no one. Which is correct. Huwag na tayong makipag-away. Tama yung may nabasa akong post. Statement ni Professor Clarita Carlos tungkol sa foreign policy. Sabi niya, pag nagpresidente si BP Sara, ang nakikita ko, ang isusulong niya hindi yung pro-US o anti-China. Ang isusulong ni BP Sara is ang interest ng Pilipino. Ang nakikita kong isusulong niya is economic diplomacy. Kung ano ang mabuti para sa Pilipinas, kaibiganin niya China, economic diplomacy eh. Kaibiganin niyang US, both kaibiganin. Which is correct. Dapat ganon tayo. Wala naman tayong kaaway, dapat. Isipin nyo, anong bansa sa buong mundo halos lahat ng bansa na ata may Pilipino. Bakit? Wala tayong kinakaaway. China. 500,000 Filipinos nandun. Tapos aawayin mo, papalayasin mo. Tama yan. Ceasefire, kung pwede nga, hindi na maulit ito. Alang-alang sa kapakanan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa China. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa taga Anamugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. Pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. Nagatulog na gani ang mga tubig kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin ang mga tubig So ang inyong gabuhaton Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Ana lang. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan maputos gyapon. Tatapigi ra ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig atop nga silupin na. Apaan? Karon naman sa pagtanggal maga-atop na pod si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop ng mga silupin lang.
O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Dako kay mong pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Maayo na gyud ang atop ni Angkol karon.